Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Ang grupo ng mga itong Ridon, itong si Jackie Chan at itong si Garin. Ito, pasimpleng binabanatan si BP Sara. Doon sa kanilang ina. Yan, okay? Pero bago ang lahat, guys, paki-like, paki-share muna sa mga nanonood ngayon dito sa Donmar TV. Kung you are watching right now, like and share. Pindutin nyo na, like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe and this is your first time o lagi kayong nanonood dito na hindi pa kayo nakasubscribe at unti-unti na kayong nahawa sa mukha ko, ayan, mag-subscribe na. Mag-subscribe na po kayo kasi mahalaga yan. Kasi hindi nyo na kailangang i-search ang Donmar TV kung anong pinakabago kong in-upload, kundi kusa na yung mag-notify sa inyong mga cellphones. Kaya libre lang yan. Updated kayo kapag nakasubscribe kayo sa akin. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. At heto po, no? Atin pong panoorin itong isang speech ni Attorney Rowena Guanzon. Grabe po ang banat niya dito kay BBM at dito sa mga corrupt officials sa gobyernong ito, no? Nag-speech itong si Attorney Rowena Guanzon sa isang rally. Hindi ko alam kung saang lugar to. Ginanap ito kahapon, no, kung saan talaga binabanatan nitong si Attorney Rowena Guanzon at tuwang-tuwa yung mga nanunood doon na mga rallyista at taong bayan sa mga sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Sapul na sapul itong si BBM, bangag raw na bangag itong si BBM. Yan po ang ating pakikinggan ngayong araw na ito kasi po masarap sa tenga ang mga pinagsasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Masarap sa tenga. Grabe guys, kaya nga magre-react tayo doon kasi kahit alam nyo itong si Attorney Rowena Guanzon, kahit bumabanat siya sa ating administrasyon, hindi lang basta nakabanat siya. Hindi ba kagaya ni yung vlogger na parang octopus, yung mukha sa kabila ng vlogger ng mga loyalista at sa mga dilawan. Sino yon? Yung vlogger na Lovely, yung Lovely Granada ba yon? Na basta lang makabanat na walang punto, walang tawag doon, argumento. Pero ito, lawyer kasi ito, dating Comelec chair, itong si Attorney Rowena Guanzon, every segundong mga banat niya, hindi lang basta banat na sinasaktan niya sa kanyang mga pananalita, kundi may naman, laman, reason bakit binabanatan niya. So yan po ang ating i-reaction ngayong araw na ito, no? At pag-uusapan rin natin ito, dahil dyan sa rally na yan, meron pong video na kumakalat ngayon sa social media. I don't know if nakita rin ninyo ito sa Facebook o sa YouTube, pero trending na trending itong mga motorista na mga rallyista na hindi ko alam if they are connected sa mga DDS, okay? Any DDS group, hindi ko alam. Pero nakita lang ito, ang sure ko, na alam ko, galit sa Administrasyong Marcos. Galit kay BBM. Galit sa pagnanakaw ng mga buwaya ng nangyayaring administrasyong ito. Okay? Sa video na 'yon, pakita doon, no, na ang pulis at itong mga motoristang rallyista ay nagsigawan, nagpalitan ng sigawan kasi gusto nilang mag-enter sa isang daan, no, na hindi sila pinadadaan doon. So medyo nagkaroon po ng tensyon, nagkasigawan, halos nagkasakitan. Yan, ipapakita ko yan mamaya sa inyo. Okay? Don Mar, bakit mo pinapakita yung ganyang mga video? Ako, no, ipinapakita ko sa inyo ito para aware yung mga hindi pa naniniwala na mga loyalista at mga dilawan na ganito na po kagalit ang sambayanang Pilipino sa paghandle ng Administrasyong Marcos. Hindi lang tayo dito sa Donmar TV basta-basta nagpapakita na kung ano-ano yung mga para magkaroon lang ako ng views. Hindi. Ipinapakita ko sa inyo na totoo na galit na ang taong bayan dito sa administrasyong ito. Hindi tayo anti-government. We are for the government, no? Gusto natin, nasa pangalan nga government, to govern. Gusto natin maganda yung pag-govern sa atin. Wala naman tayong problema sa ibang aspeto siguro, no? Sa mga ibang ahensya ng pamahalaan ngayon. Pero dapat pupunahin naman natin yung mga kamalian nila, no? Kaya nga sabi ko, kung hindi tayo idadaan sa people power itong nakakasukang administrasyon, idadaan na lang natin sa tamang proseso sa paghihintay ng eleksyon sa 2028. Pero kahit tayong taong bayan na
nirerespeto natin si BBM na presidente siya ngayon, so naghihintay tayong mag-expire ng kanyang pagka-presidency, nakakagalit pa rin eh. Kasi yung gusto nating maging presidente sa 2028 ay gusto pa nilang pilayan, which is si VP Sara yan. Okay? So kaya nga itong mga videos na ito na ipinapakita ko sa inyo ngayon, may relevant po ito sa pang-araw-araw nating panonood at awareness. Okay? O mamaya ipapakita ko yan kasi grabe na po. Talagang makikita mo doon sa mga motoristang rallyista na galit talaga, parang dinidibdib talaga nila yung kahirapan na nararanasan nila ngayon. Okay? Yan, ipapakita rin natin. At eto po, no, pag-usapan din natin kaunti itong si Congressman Garin na parang lumalala yung pagkapasaway niya ngayon. Binabanata niya si VP Sara. Okay? Na hindi naman, hindi naman nang si VP Sara sa kanya. Ewan ko ba kung anong trip nitong babaeng ito? Na para bang talagang kinakampihan niya itong mga prosecutors. Tapos ang mga banat niya wala sa hulog. Atin rin yung i-discuss natin yan. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like, paki-share muna sa mga nanonood ngayon dito sa Donmar TV. You are watching right now, like and share. Pindutin nyo na, like and share. Para tataas yung reach natin, di ba? At sa mga hindi pa nakasubscribe and this is your first time o lagi kayong nanonood dito na hindi pa kayo nakasubscribe at unti-unti na kayong nahawa sa mukha ko, ayan, mag-subscribe na. Mag-subscribe na po kayo kasi mahalaga yan. Kasi hindi nyo na kailangang i-search ang Donmar TV kung anong pinakabago kong in-upload, kundi kusa na yung mag-notify sa inyong mga cellphones. Kaya libre lang yan. Updated kayo kapag nakasubscribe kayo sa akin. Okay? Ito po, unahin muna natin itong si Garin kasi parang kailangan na nating banatan itong mga taong wala sa hulog. Ito. Yung mga Duterte ba naging bad influence sa mga Pilipino? Dahil Isa rin naman itong mga reporter. Yung mga Duterte rin naman. Wala na ba kayong topic? Duterte na lang lahat? Di ba? Sila, ito yung tanong. Donmar, bakit lagi nilang binabanatan ang mga Duterte? Mamidya man o itong mga kalaban? Kasi malakas ang mga Duterte. Yan lang po ang answer dyan. Hindi mo babanatan ang isang politician na hindi malakas. Tingnan nyo ngayon. Binabanatan ba si Leni Robredo? Wala, hindi na namin binabanatan. Di ba? Binabanatan ba sino pa ba yung mga binabanatan dati? Di ba? Yung mga natatalo. Hindi na binabanatan kasi alam natin, mahina na at wala ng pag-asa makabalik sa politika. Sila ngayon, binabanatan mga Duterte, lahat na ng topic Duterte, lahat ng mga kasalanan na mag-a-appear dito sa bansang ito, Duterte ang may kasalanan. Doon nga, iwan ko lang kung saang lugar yun, no? Nakita ko parang nasira yung isang doon, spalted road na parang nabiyak doon yung spalted roads. Hindi ko lang alam kung dahil ba yun sa bagyo. Sabi doon sa mga comment section, dahil daw round kay Duterte. Naku po, Duterte na lang lahat. Ito, wala pa rin. Nagpapa-presscon, binabanatan, Duterte. Ayan, yung mga crocs. Ang grupo ng mga itong Ridon, itong si Jackie Chan at itong si Garin. Ito, pasimpleng binabanatan si VP Sara. dun sa kanilang ina-act, parang nakukuha na ng mga Pilipino, nagiging marahas na rin sila. Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal. Hindi raw niya babanggitin ang specific person. Pero nakaraang administrasyon, sino yung nakaraang administrasyon? Si Duterte. Di pa simple rin. Di ba? Ito yung isa ring bangag na politisyan itong si Garin yung bang makapuna ka sa isang politisyan, akala mo naman wala kang issue. Basta nating dinbak siya. Yun, natatanong na tayo Basta na ba dinbak siya natin dyan? Yung character assassination, yung fake news. Hindi lang naman sa dating administrasyon, hanggang ngayon. Hanggang noong panahon pa ni Pinoy, meron talagang character assassination. And at the same time, yung pagbabanta. Yung panahon ng mga dilawan, kayo. Yung panahon ni Pinoy, anong ginawa ninyo kay Binay doon dati? Di ba? Kasi natatakot silang mananalo si Binay nung panahon ni Pinoy. Pero talagang, anong tawag doon? Dinidismantle na. While he is the vice president at that time, si Binay, dinidismantle na nila kaagad. Yan rin ang ginagawa nila ngayon kay VP Sara. Ang problema lang, ang kaibahan lang, hindi nila basta-basta magiba si VP Sara. Dahil ang pundasyon po ni VP Sara, taong bayan. And when this happens, nagkakaroon kasi ng kultura na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama. And kaya nga dito sa diskusyon ng impeachment trial, ipinapakita na ang pagbabanta ay mali.
Lalo't-lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, o kung sino bang opisyal. Ibalik natin. Kung titingnan natin yung Ang pinatutukulan niya dyan na nagbabanta si BP Sara. Ma'am, very unfair ka naman, Garin. Bakit ba nagbabanta si BP Sara? In the first place, hindi naman talaga nagbabanta. Okay? Ang kay BP Sara, no? Kawawa nga si BP Sara Kasi ang focus ninyo, yung sinabi niya. Hindi nyo finocus bakit niya nasabi yon. Si BP Sara ang binabantaan, hindi siya nagbabanta. Anong klaseng utak yan? May banta sa kanyang buhay, si BP Sara. Okay? Kaya nga tinatakot niya ng ganun para hindi siya magurgur. Yan ang problema sa inyo. Dahil kalaban nyo sa politika, hindi nyo na pinakikinggan ang konteksto ng kanyang mga ginagawa. Kanyang sinasabi. Bakit nagkaroon siya ng ganong statement? Unfair nga Siya yung binabantaan, si BP Sara. Siya pa yung ngayon ang nasa doon kinasuhan impeachment trial. Di ba? Siya yung binabantaan. Nasabi niya yun dahil binabantaan siya. nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Napatunayang hindi Ako pa sa'yo, Garin. Ano ka? Scheduling siguro ito mga congressman ito, no? Na ikaw yung babanat sa press con sa susunod. Hindi nila titigilan. Every week, meron silang press con na bumabanat sa Duterte. Parang scheduling sila. Iba-ibang congressman. ay napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once, more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga... Bakit noon, nung panahon ni former President Duterte, mas marami pagang banta si former President Duterte dati. Pero hindi ka makarinig ng reklamo. Never nagreklamo ang mga Duterte sa mga banta. opisyal ng ating bansa. Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng pagpapatay. Hoy, Garin, wag mong gamitin ang mga kabataan, ha? Wag mong gamitin ang mga kabataan. Para lang ma-emphasize yung point mo? Para ma-discredit si BP Sara? Wag mong gamitin ang kabataan. Kaya ibalik natin. Siguro, sa pananaw ng iba, normal ito. Pero hindi And no justification. Ang iba sabi, freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi Ginalit nyo Naku, nakakatakot yun. Kasi kapag official ka... Ang galing niya, ang galing talagang mag-brainwash sa taong bayan na para magmukhang mabigat yung sinabi ni BP Sara. Ang galing. Pero ang problema sa'yo, Garin, hindi na kami maniniwala dyan. Taong bayan, pagod na sa administrasyong ito. Pagod na sa mga congressman na kagaya mo. Okay? Tapos galitin ka, papatay ka kagad ng tao. That is something that we should not. That is something that we should refute. Ang OA. Ang OA ng... It is something. OA mo. Eto. Panoorin natin itong isang palitan ng salita ng motorista, rallyista at mga pulis. Ganito na po kagalit ang taong bayan. Ano nga ba yun sa pagkakita niya pumasok? Rally daw rally. Kaya nga, sir, may permit na kayo para mag-rally. Patingin pa ako. Kailangan ng permit ngayon na sinabi yung action. Kung kailangan ng permit, hinulin nyo sila. Bakit kami kailangan ng Gusto permit? nyo, sir, kung gusto nyo po Bakit kami kailangan ng permit? Sila hindi. Ito, Ano bang batas? Selective. walang... Bakit pwede sila? Bakit kami hindi pwede? Pwede kayo mag-rally, sir. Patingin ako ng ano nyo po, Ano? ng permit nyo para mag-rally kayo. Bakit sila? Hindi nyo ng permit? Hindi! Kaya nga, sir. Nasinati ang rally. Lahat kami na mag-rally. Kapag dito magagawa, sentro. Nasinati, walang permit. Hindi po kayo Kami na mag-rally, kailangan nyo ng permit. Pero ang paggalaga, walang permit. May permit ba paggalaga? Wala. May permit ba paggalaga? Wala. Kung ako ninakawan ni Taudin, kayo din! Lahat kayo ninakawan! Tapos hihingan nyo kanila ng permit! Mga putang ina ninyo! Walang permit na magnanakaw! Kami lahat ng ayos, lahat ng kita namin kinukuha ng tax! Kayo din! Tapos pinaprotektahan ninyo ang mga pinakaw! Putang ina! Correct. Hingin mo ako ngayon ng permit! Susunod ako sa batas! Nagpapasunod ng batas ang presidente mismo magnanakaw! Putang ina ang permit yan! Sabihin mo sa akin ngayon violation! Wala kang masabing violation kasi alam ninyo, walang violation! Ang Di ba? Tingnan nyo yung mga mukha ng mga pulis. Parang na-realize rin nila Pero wala silang magagawa trabaho nila ay mismo ang gobyerno! O, pumasok ako! Bakit hindi ako pwede pumasok? Wala violation! Pwede pong bumalik ko, sir. Pwede pong bumalik ko, sir.
Actually, mga ano pala ito mga food panda mga drivers. Yan, no? Kasi may I'm not so sure ha, pero naka-pink sila. Food panda yung mga nakatatak sa kanilang mga bag sa likod at yung mga t-shirt, yung mga long sleeves nila. So yan po ha, ganun po kagalit ang sambayan ng Pilipino ngayon. Ito pa, rally, no? Ng isang lugar kung saan nandoon si Attorney Rowena Guanzon. Trending ito ngayon ha, itong banat ni Attorney Rowena Guanzon sa isang rally. Pakinggan ninyo. Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Mula ngayon, kayo mga pobre, isirox nyo na lang ang manok. Wala kayo ulamin, isirox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipasirox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun, walang patis? Ayan ha, ito. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa 2 construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit Correct. si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Eh kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder? Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. BBM, hindi kami bangag. Alam namin na si Bunoan, kunyari si state witness mo para mapagtakpan lamang ang mga galamay mo sa tabi mo. Hindi kami bangag. Alam namin ito ang punot dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa flood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw ang pumirma. Ikaw ang pumirma ng budget na pinakarumbal-tumal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ang pumirma. At hindi kami bangag para hindi namin malaman na alam na ng lahat na ang sinasabi ni Saldico ay totoo. Na siya ay nag-insertion kayo ng 100 billion dyan sa flood control at ang 25 billion na sinasabi ni Saldico ay hinatid niya mismo sa bahay mo, BBM. Ngayon, sino ang mananagot sa flood control? Nauna pa ninyong pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? BBM, hindi kami bangag. Hindi kami bangag para hindi namin alam na ang huling pagtistigo ng mga 18 na Marines kay Senator Marcoleta at kay Senator Pia Cayetano nandun sa testimony nila na naghatid din sila ng pera doon sa Ilocos Norte. Ang pinapanigan mo ay ang malalapit sa iyo. Kaya si Bunuan gagawin nilang state witness. Meron bang state witness na siya mismo ang pinakamataas na opisyal ng DPWH? Tama ba yun? Tama ba? Gusto lang nila magsabi si Bunuan na si Romualdez ang mastermind para tumigil na tayo lahat. Pwede bang si Romualdez lang ang mastermind? Yun ang mga tinutukoy ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon investigation kung kaya pinatigil. Kaya nila inagaw ang Senate presidency para tumigil si Senator Marcoleta ng kakaimbestiga kung sino ba talaga ang mga hinatira ng pera ng mga bodyguard ni Saldico. At sinabi nila, nagatid din sila. Sinabi nila, nasa news yan, nagatid din sila ng pera. Si Saldico mismo nagsabi sa kanyang video, nagatid siya ng pera, 25 billion kay BBM. Ang sagot lang ni BBM sa atin, nung sinabihan siya na nagrarally tayo, sabi niya, they can rally. Bangag ang puta. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kasama na yung ama niya na diktador,
Ito lang ang first time na ang Presidente Bongbong Marcos ay minus 27 ang grado. Pero kung makapunta sa Canada, parang akala mo, winner! Tangina, akala mo parang walang nagugutom sa inyo. Para bang totoo na guni-guni lang natin lahat na 2.5 million na Pilipino ang walang trabaho? Maliban dyan, 15 million ang underemployed o part-time lang ang trabaho. BBM, hindi kami bangag. Gutom na kami. Gutom na kami. Nagugutom na milyong-milyong Pilipino na pobre. Ang sinasabi ni BBM, oh, look at me. I am president of an upper middle class country, sabi ng World Bank. Gago! Hindi ka ba naman bobo, naniwala ka dyan dahil wala kang alam, di ka nga nag-graduate sa college eh. BBM, baka hindi mo alam. Pero kami, hindi kami bangag, kaya alam namin na yung upper middle class na yan, na klasifikasyon ng World Bank, ang ibig sabihin lamang yan ay dahil niloloko nyo kami, dahil ang ginawa nyo batayan sa pagsuma-suma total ay gross national income. Ang income ng buong Pilipino. Eh syempre, ang dami namang oligarko, ang dami namang mayayaman, kaya hindi nabibilang yung nagugutom. O kaya sa gross national income, upper middle class na daw kayo. Ikaw kaya, bakit ka nakapaa? Upper middle class ka ba, bata? Nakapaa ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nakapag-aral. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain. Simula lang umaupo sa 2022. Mataas ang bigas. Mataas ang galunggong. At gulay, hindi mo na kayang bilhin. Mula ngayon, kayo mga pobre, i-Xerox nyo na lang ang manok. Wala kayo ulamin, i-Xerox nyo ang galunggong. Kasi sabi naman ng abogado nila, ay yan ay original na rin. Ano kaya kung ipa-Xerox ko yung galunggong at ipalamon ko sa'yo? Masarap kaya yun? Walang patis? Walang suka? Yan na ang sitwasyon natin mga pobreng Pilipino dahil sa 4 na taon na si BBM ang presidente, wala siyang ginawang mabuti. Pagkos ang ginawa niya ay hinayaan niya magnakaw na magnakaw! Magnakaw na magnakaw! Ang mga taong napakapalibot sa kanya, hindi kami bangag BBM. Ang ibig sabihin ng upper middle class status ng World Bank ay itataas nila ang interes sa utang. Sasabihin ng World Bank, oh, upper middle class ka na pala ngayon eh. Mataas naman pala ang gross national income mo. Hindi tatasan natin yung interes ng utang ng mga Pilipino. Hayop ka! Hindi mo na inisip ang mga taong nagugutom. Ikaw, flex-flex ka pa, upper middle class. Animal, walay batasan. Way huya. Way huya ang yuti kagwang. Anak ng kagwang. Saan ka makita ng presidente na proud pa siya? Nagsabi na, uy, yumayaman na pala ang mga Pilipino dahil ako ang presidente ninyo. Ito ang kasinungalingan na pinapakain niya sa atin. Dahil dito sa sinasabi niya na upper middle class income na tayo ay hindi na magpapautang yung iba. Ay salamat, hindi na siya pautangin. Kasi sasabihin ng Korea, number 1, hindi kita pautangin kasi... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman